Our verse for today is in Exodus chapter 17, verses 8 to 16. The Amalekites came and attacked the Israelites at Rephidim. Moses said to Joshua, "Choose some of our men and go out to fight the Amalekites. Tomorrow I will stand on top of the hill with the staff of God in my hands." So Joshua, Chloe. So Joshua fought the Amalekites as Moses had ordered. And Moses, Aaron, and Hur went to the top of the hill. As long as Moses held up his hands, the Israelites were winning. But whenever he lowered his hands, the Amalekites were winning. When Moses' hands grew tired, they took a stone and put it under him, and he sat on it. Aaron and Hur held his hands up, one on one side, one on the other, so that his hands remained steady till sunset. So Joshua overcame the Amalekites' army with the sword. Then the Lord said to Moses, "Write this on a scroll or as something to be remembered, and make sure that Joshua hears it, because I will completely blot out the name of Amalek from under heaven." Moses built an altar and called it "The Lord is my banner." He said, "Because hands were lifted up against the throne of the Lord will be at war against the Amalekites from generation to generation." That's our verse for today. Kapag nagtulungan daw tayo, pwede natin gawin lahat. Okay. That's a Generation good one. to generation. Ano? Ikaw, ano na ko? Siguro ako, ito ang pumasok na sa isip ko. Kung anong itinuturo natin sa mga bata. Puro ka na kabutihan. Yan ang tuloy-tuloyin kasi magagamit nila yan hanggang sa nagkapamilya sila. Through generation to generation. Okay, ikaw na. Ate, ikaw na daw. Bakit pang ikaw muna? Ako naman, sinasabi sa verse natin ngayon kasi ang Amalekites, sinugod nila yung mga Israelites. So, ganun din ang kaaway. Alam mo yun? Alam niya kung kailan kayo hindi handa. At doon ka rin niya, Yan yung nangyayari ngayon, Israel sa Amalekite. Doon ka niya- Nag-war sila ngayon. tsaka doon ka niya, doon darating ang mga kaaway kung kailan hindi ka handa. Syempre, doon nila alam na mananalo sila. 'Di ba? Akala nila advantage nila yon kapag ka sumugod sila ng hindi mo alam, Prepare. o hindi ka prepared. Ganun din kay Devil. Sumusugod siya at lumalapit siya sa'yo kapag ka alam niya Mahina ka, hindi ka handa. umiiyak Pag ka. mahina ka, kapag ka alam niya na pwede kang makinig sa kanya. Kasi maaaring malungkot ka, may galit ka, or alam mo yun, spiritually weak ka. 'Di ba? Pero tatandaan mo, God is with you in every battle. Katulad nga nung nangyari sa Israelites, 'di ba? Kahit hindi sila handa, is napanalo nila yung laban. Kasi unang-una, tama si Charles, nagtulungan sila, at isa pang pinakatotoong dahilan talaga rin is kasama nila si Lord sa kanilang laban. So, tandaan mo to ha, kahit hindi ka prepared nung dumating ang devil or ang dumating ang temptation sa'yo, mananalo at mananalo ka as long as you have God's word, God's presence in your life. Okay? So, napaka-importante that you lean on God on those situations kasi sa totoo lang, si Lord lang ang nakakaalam at makakapagbigay sa iyo ng way out of that moment, of that thing na ginagawa sa ni Devil. Okay. Anything to add? Ayun nga po, sinabi niyo, magtulong-tulungan tayo at isip natin si God pag kailangan natin. Pag kailangan lang natin siya. Everyday, isip natin sa OCD. Thank you. And instead na maglagay kayo ng mga abubot dyan or mga rosary or mga ganun. Tinan mo ginawa ni ano yan? Aaron ba yan? Ang mais na yun? Ano ginawa doon? Nag-ano siya ng banner para kay Lord. Alam mo ba siya nagawa ang banner?
Parang kay Lord. Bakit nga siya gumawa ng banner? Represent niya yun. Gumawa siyang banner kasi inutos yun ng Panginoon sa kanya. Kasi gusto niyang maalala lahat ng tao yung ginawa niya. Naintindihan? So, dapat Makes tayo, sense. ganun din tayo. 'Di ba? We should shout to the world kung gaano kabuti ang Panginoon every Amen. time. That's the best today.